Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, isang malaking development ang lumutang plano ng United States at mga kaalyado nito na magtayo ng drone at missile production capabilities malapit mismo sa mga flashpoints ng Asia at isa sa pinaka-critical na lokasyon, ang Pilipinas. Pero ang tanong, bakit dito? Ano ang tunay na dahilan? At ano ang magiging epekto nito sa bansa natin? Simulan natin. Sa isang report, kinumpirma na ang US-led defense partnership na tinatawag na Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience o PIPIR ay naglalayong palakasin ang defense production sa rehiyon. Kasama sa plano ang pagpapalawak ng drone development, missile production, at pati na rin ammunition manufacturing, kung saan kabilang ang posibilidad ng pagtatayo ng facility sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin, simple pero strategic, ay lapit ang produksyon ng armas sa posibleng conflict zones. Kung titingnan ng mapa, hindi aksidente na pinili ang Pilipinas. Ang bansa ay nasa gitna ng mga pinakasensitibong lugar sa mundo, South China Sea, Taiwan Strait, at Indo-Pacific Sea Lanes. Sa katunayan, ilang military exercises tulad ng balikatan ay ginagawa malapit sa mga lugar na ito bilang paghahanda sa posibleng conflict scenarios. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng tensyon o worst-case scenario, mas mabilis makakapag-deploy ng drones at armas kung dito mismo ginagawa ang production. Hindi na kailangang maghintay ng shipment mula sa US o Europe, nandito na agad sa frontline. Isa pa sa pinakamahalagang dahilan ay ang tinatawag na supply chain resilience. Sa mga nakaraang taon, naranasan ng mundo ang delays sa production ng military equipment, lalo na noong pandemic at sa ongoing global conflicts. Kaya ngayon, gusto ng US na iwasan ang pagiging dependent sa iisang bansa o rehiyon. Ayon sa report, layunin ng PIPIR na bawasan ang risk sa supply chain at tiyakin na ang mga kaalyado ay kayang mag-produce ng sariling kagamitan sa mas malapit na lugar kung saan ito kailangan. Sa madaling salita, hindi na centralized sa US ang paggawa ng armas, decentralized na ito sa Asia. Hindi rin maiiwasan ang mas malaking konteksto, ang geopolitical competition sa pagitan ng US at China. Sa mga nakaraang taon, lumakas ang military presence ng China sa South China Sea. Kasabay nito, pinalalakas din ng US ang defense cooperation nito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty, 1951, at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pinapayagan ang mas malalim na military collaboration, kabilang ang paggamit ng mga base at infrastructure sa Pilipinas. Kaya kung magtatayo ng drone factory dito, hindi lang ito tungkol sa production. Bahagi ito ng mas malaking strategy para i-counter ang regional threats. Ngayon, bakit drones ang focus? Simple lang, dahil ang modern warfare ay nagbabago na. Sa Ukraine war at iba pang conflicts, nakita kung gaano kahalaga ang drones sa surveillance, reconnaissance, at kahit direct attacks. Kaya ang plano ng US at allies ay mag-develop ng common drone systems, kasama na ang paggawa ng shared supply chain para sa parts tulad ng batteries at motors. Ibig sabihin, hindi lang basta paggawa ng drones. Pagbuo ito ng buong ecosystem ng drone industry sa Asia. At kung magiging bahagi ang Pilipinas dito, malaking leap ito sa ating defense capability. Pero hindi lang capability ang pinag-uusapan dito, kundi pati ang bilis ng response sa panahon ng krisis. Sa modern warfare, hindi na sapat ang lakas ng armas. Mas mahalaga na ngayon kung gaano kabilis kang makaka-adapt at makaka-react sa sitwasyon. Isipin mo na lang, kung ang drone production ay nasa loob mismo ng Pilipinas o sa kalapit na rehiyon, mas mapapadali ang maintenance, repair, at replacement ng mga kagamitan. Hindi na kailangan maghintay ng ilang linggo o buwan para sa supply mula sa ibang bansa. Sa halip, pwedeng halos real-time ang suporta sa military operations. Bukod pa rito, may posibilidad din na ang Pilipinas ay maging training ground para sa paggamit ng advanced drone systems. Ibig sabihin, hindi lang tayo tatanggap ng teknolohiya, unti-unti rin tayong matututo kung paano ito ay develop, ay operate, at ay improve. Sa mas malalim na pananaw, ang ganitong development ay pwedeng magbukas ng pinto sa mas malawak na defense ecosystem sa bansa, mula research and development hanggang actual manufacturing.
At kung maayos itong maipapatupad, hindi malayong balang araw, ang Pilipinas ay hindi na lang consumer ng defense technology, kundi isa na ring producer. Hindi lang military ang benepisyo nito, may economic angle din. Kung matutuloy ang drone factory, magkakaroon ng bagong trabaho, lalago ang local defense industry, magkakaroon ng technology transfer. Sa madaling salita, pwedeng maging stepping stone ito para sa Pilipinas na magkaroon ng sariling defense manufacturing capability, isang bagay na matagal nang hinahangad sa ilalim ng AFP Modernization Program. Hindi rin mawawala ang mga concerns. Una, may usapin ng sovereignty. May mga kritiko na nagsasabing baka masyadong lumalim ang dependence ng Pilipinas sa US. Pangalawa, may risk ng pagiging target. Kung magiging production hub ang bansa, posibleng maging strategic target ito sa panahon ng conflict. Pangatlo, geopolitical tension. Alam natin na sensitibo ang relasyon sa China, at anumang military expansion ay maaaring magdulot ng reaksyon mula sa Beijing. Ano ang posibleng itayo sa Pilipinas? Base sa reports, hindi pa final ang detalye kung drone factory agad ang itatayo, pero malinaw na kasama ang Pilipinas sa plano ng defense manufacturing expansion. Sa ngayon, ang confirmed ay posibleng ammunition facility para sa 30mm rounds, participation sa Regional Drone Development Program, integration sa shared defense supply chain ng allies. Ibig sabihin, maaaring magsimula sa assembly at logistics, at eventually, lumawak sa full drone production. Kung iisipin mo, hindi na bago ang papel ng Pilipinas sa US defense strategy. Noon pa man, may mga base na dito tulad ng Subic at Clark. Ngayon, sa ilalim ng EDCA, muli itong nagiging critical hub para sa regional operations. Dagdag pa rito, may mga developments tulad ng pag-deploy ng missile systems sa Luzon, paglalagay ng anti-ship capabilities, pagpapalakas ng coastal defense. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang Pilipinas ay unti-unting nagiging frontline state sa Indo-Pacific security architecture. Ang malaking tanong, panalo ba ang Pilipinas? Depende sa perspective. Kung strategic at economic ang pag-uusapan, malaking opportunity ito para sa bansa. Pwedeng magdala ng investments at jobs. Magpapalakas sa defense capability. Pero kung risk ang pag-uusapan, mas magiging involved ang Pilipinas sa global conflicts. Posibleng tumaas ang tension sa rehiyon. Kailangan ng maingat na diplomatic balancing. Sa huli, ang plano ng US na magtayo ng drone at defense manufacturing capability sa Pilipinas ay hindi simpleng proyekto lang. Ito ay bahagi ng mas malawak na strategy. Ay lapit ang armas sa posibleng labanan. Palakasin ang supply chain. Ay counter ang lumalakas na China. At gawing mas handa ang mga kaalyado sa anumang senaryo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Pilipinas ay hindi lang spectator. Isa na itong critical player sa bagong security landscape ng Asia. Kaya ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas sa ganitong papel? At ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng ating bansa?